Sa punto pong ito ay makakapanayam ng ating kasamang si Emil Carrion ng isang ekonomista tungkol sa epekto sa ekonomiya ng pag-aagawan sa teritoryo ng Makati, Taguig at Pateros. Magandang umaga sa iyo, Emil. Maraming salamat sa iyo, Vivian. At tayo ngayon na bisitahin ng isa sa mga eksperto sa ekonomiya mula sa London School of Economics na si Professor Ernie Gonzalez upang pag-usapan nga natin ng noong una ay agawan ng teritoryo sa pagitan ng Makati at Taguig. Ngayon pala hindi po, nandiyan pa yung Pateros. So, alamin natin, Professor Ernie Gonzalez, magandang umaga po. Good morning. Ano po yung nakikita niyong impact sa ekonomiya na batay sa kwento niyo kanina ay 2006, meron na kayong ginawang dissertation o malalim na pananaliksik sa London School of Economics sa epekto sa ekonomiya nitong agawan ng teritoryong ito? Okay, sa general framework, ang radar ng economic progress ng bansa natin nakabase lang sa economic capital. Okay. Hindi doon kasama yung natural capital. Yung natural capital, yun yung ecology. Okay. Hindi kasama sa radar ngayon yan. Okay. Ang isa pa yung cultural capital. So, tatlo yan eh. Economic capital, natural capital, ecology, at saka cultural capital. Okay. Pateros is a classic case eh. Classic case kasi ang Pateros, bakit umunlad ang buong Metro Manila, yumaman ng Maynila, pero siya naiwan ng municipality. Kasi nung araw, ang Pateros, mayaman siya yung unang bayan dito sa Metro Manila. Actually, nung 1800s, may mga tao na dyan. Wala pang tao sa Makati, wala pang commercial center. Ang nagsusustain sa kanya, yung ecology niya. Yung ilog niya na nakakabit sa lake, nagbibigay ng kabuhayan sa mga tao doon, at naging napaka-progresibo kasi yung balot doon galing. Ang balot galing sa ilog. So, ibig sabihin, ang bayan na yan, ay isang uri ng bayan na may natural capital. Nang umunlad ang Metro Manila, nasira yung ecology niya. So, naghirap ang tao. So, ngayon, iyan ang pinakamahirap na municipality sa Maynila sapagkat hindi nabigyan ng tamang pagtingin at tamang pag-aamaneho ng ekonomiya ng ating bansa. So, in short, napabayaan. Ano epekto po nito sa ating national landscape? Well, maraming Manila sa Pilipinas ngayon. Like, Cebu is another Manila. Batangas City is another Manila. Ang tawag dyan sa economics, growth corridor. Yung growth corridor na yan, pinaka-classic Manila eh. Manila is a growth corridor. Nakakreate ang Manila ng Pateros. So, in other areas, baka may mga Pateros din na nangyayari ngayon doon. Like in Cebu, may nadi-displace na ano. So, ngayon, kung lalaliman mo yung pinanggagalingan ng problema, yun yung conflict sa territory na historical at saka geographical. Yun. Nabanggit nyo na rin po ang salitang conflict. May conflict ngayon na nagaganap din. So, ano naman ang epekto ng conflict na nagaganap sa Zamboanga City sa ating pangkalahatang ekonomiya? And of course, sa economics, alam na 60 to 70% ng agricultural output natin galing Mindanao eh. So, may impact talaga sa atin yung nangyayari sa Mindanao. Kung mag-escalate. Kaya concern nga ang national government. And it's doing I think this morning, I heard from the news na Secretary Marojas had done major stride on this. And we hope that itong araw na to masolve yung problema. Your message po para sa Taguig at sa ating mga kababayan sa larangan po ng ekonomiya. Yung Pateros land talaga na pinanggali, yung lupa na yan na kung tawagin nandyan ang market, nandyan ang Serendra, ang tawag namin ng araw dyan, Baryo Mamangkat eh. Amin talaga yan. Pateros talaga yan. Ngayon, bakit kinlaim ng Taguig? Kinlaim ng Taguig kasi ang justification nila, yung seat of American government nasa Taguig ng araw. Pero kung babalikan mo history, pinagsama-sama yung Taguig, Pateros, Muntinlupa. So, pero ngayon, kung geologically, pupunta ka ng market, bumaba ka, pumunta ka ng Pateros, Taguig, ang unang bayan, Pateros eh. So, imposibleng sa Taguig yan. So, meron akong mga historical facts doon. Tingnan niyo yung mga publication, nandun yung historical facts. Sa Makati side naman,
wala naman talaga masyadong tao sa Makati noong araw eh. Okay. Kung titignan mo ng 1800s, ang tao nasa Pateros eh. Wala naman sa Makati. Okay. Ang basis ng Makati dyan, na kinlaim nila yan, Presidential Proclamation ni Marcos at saka ni Cory Aquino. Okay, maraming salamat po si Professor Ernie Gonzalez ng London School of Economics.